Dumapo naman tayo sa American era. So, educational aim. To promote democratic ideals and way of life. So, pagdating ng mga Amerikano sa bansa, pinalaganap nila ang ideya ng demokrasya at tinuruan ang tao na mamuhay ayon sa pantay at malayang prinsipyo. Agencies contents studied. So, reading, writing, arithmetic, good manners and right conduct or GMRC, hygiene and sanitation, gardening, American history and Philippine history were the subject for study. So, ang mga estudyante ay tinuturuan ng mga pangunahing kaalaman, tamang asal, kalinisan at kasaysayan bilang bahagi ng kanilang pag-aaral. So, nakatuon din doon ang pag-aaral ng American history and Philippine history bilang bahagi ng isang asignatura. So, a system of free and compulsory education was established by the Malolos Constitution. So, nagtatag ang Malolos Constitution ng libre at obligadong edukasyon para sa lahat ng kabataan sa Pilipinas. Teaching method. So, teaching was done through democratic way of teaching. So, ang mga estudyante ay may partisipasyon at malayang nakikilahok sa klase. Commonwealth period from 1935 to 1942. Aim of education. Number 1 is to develop moral character, personal discipline, civic conscience, and vocational efficiency. So, layunin ng Commonwealth period na hubugin ang mabuting asal, disiplina sa sarili, kamalayan sa tungkulin sa lipunan at kakayahan sa trabaho o profesyon. Pangalawa is to teach the duties of citizenship. So, turuan ng mga tao, lalo na ang mga kabataan tungkol sa kanilang mga tungkulin at responsibilidad bilang mamamayan ng bansa. Legal mandate. So, the first one is Executive Order number 134 in 1936 of President Quezon designated Tagalog as the basis of national language. So, iniutos ni Pangulong Manuel L. Quezon sa pamamagitan ng Executive Order 134 na gawing batayan ng pambansang wika ang wikang Tagalog. So, obligado ang pagtuturo ng Pilipino sa huling taon ng high school at sa lahat ng taon ng training ng mga guro para maitaguyod ang pambansang wika. Yun ay nasa Executive Order 236. Required the teaching of the Filipino national language in the senior year of all high schools and in all years in the normal school. So, the Education Act of 1940, reduction of the 7-year elementary course to 6 years. So, ang elementary dati ay nasa 7 taon. Ngunit, pinaikli ito sa 6 na taon para mas maayos ang sistema ng edukasyon. Japanese era. So, the Asia-Pacific War on Second World War II interrupted the 10-year Commonwealth. The Japanese occupied the country in 1942 after the bombing of Pearl Harbor. So, ang World War II ay isang malaking digmaan na kinasangkutan ng maraming bansa. Kasama dito ang Asia-Pacific War, kung saan lumaban ang Japan laban sa mga bansang tulad ng US at Pilipinas. Ang Pilipinas noon ay nasa ilalim ng Commonwealth of the Philippines na may planong maging ganap na malaya pagkatapos ng 10 taon, pero dahil sa digmaan, nahinto ang planong ito dahil sinakop ito ng Japan matapos ang
Pearl Harbor. Education aim. The first one is fostering a new Filipino culture based on the consciousness of the people as Oriental. So, hinikayat ang mga Pilipino na bumuo ng sariling kultura na hindi lang naka-impluwensya sa kanluran tulad ng Amerika, kundi nakaugat sa pagiging Asyano nila, halimbawa sa tradisyon, pagpapalaga at paraan ng pamumuhay. So, diffusion of elementary education and promotion of vocation education. So, pinapalaganap ang basic education para sa lahat habang hinikayat din ang pag-aaral ng mga kasanayang pang-trabaho para mas madaling makahanap ng hanap buhay. Inspiring the people with the spirit to love labor. So, turuan at hikayatin ang mga tao na mahalin at pahalagahan kahit anong uri ng trabaho. Agencies content studied. So, training was done formally through the schools which give more emphasis on vocational, technical, and agriculture. So, ang mga tao ay sinasanay sa loob ng paaralan at ang focus ng pag-aaral ay mga kasanayang magagamit sa trabaho lalo na sa paggawa ng teknolohiya at pagsasaka. So, opening a vocational school. So, pagtatayo o pagbubukas ng mga paaralan kung saan ang focus ay skills na magagamit agad sa trabaho, hindi lang puro teorya. Establishment of agricultural schools and colleges. So, pagtatatag ng mga paaralan at kolehiyo na magtuturo ng farming at iba pang kaalaman sa agrikultura.